Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay na mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, magandang maulang umaga sa ating lahat, mga kapatid mo kay Kristo. Isang bagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at paglingkuran. Sa bawat umaga, maraming tayong kinakaharap na gawain, responsibilidad at hamon. Ngunit, bago natin harapin ang mundong ito, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaaring tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, gabay at kanlungan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, buksan natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama natin ang Diyos. Sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas at harapin ang anumang hamon ng buhay. Maulang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Ang ating pong pagbubulayan ay pinamagatan kong tapat ang pangako o tapat ang nangako. Sa buhay natin, mga kapatid ko kay Kristo, maraming bagay ang ipinapangako ng mga tao. May mga pangakong tinutupad, ngunit mayroon ding napapako. Di ba? Minsan, ang isang tao ay nangangako, ngunit hindi niya kayang tuparin dahil sa pagbabago ng sitwasyon, pagbabago ng kakulangan, ng kakayahan, o dahil nakakalimutan niya ang kanyang sinabi. Ngunit iba ang mga pangako ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nangako, maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Hindi siya tulad ng tao na maaaring magbago ang isip. Hindi siya nagsasalita ng walang katotohanan. Ang kanyang salita ay maaasahan at ang kanyang mga pangako ay may katiyakan.
Ayon sa pangalawang Korinto, Kabanata 1, talatang 20, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, sa Kanya ay oo. Oo. No? Napakaganda ng katotohanan ito, mga kapatid. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay may katiyakan kay Kristo. Maaaring dumaan tayo sa problema. Maaaring may mga panahong tila tahimik ang Diyos. Maaaring hindi natin nakikita ang sagot sa ating panalangin. Ngunit, mga kapatid, kahit hindi natin nakikita ang ginagawa ng Diyos, maaari pa rin tayong magtiwala sa Kanyang pangako. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, salamat po sa panibagong pagkakataon upang kami ay makinig sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mga pangako. Palakasin mo ang aming pananampalataya at turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging gabay at pag-asa namin ang iyong salita sa aming buhay. Panginoong Diyos, aming itinataas sa iyo ang aming mga magsasaka at mangingisda na sila po ay ingatan mo. Mahangin, maulan, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Pagpalain mo sila ng iyong biyaya at ng pagmamahal upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng magandang ani sa kanilang mga ginagawa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang Diyos ay Panginoon ng nagpangako. Yun, mga kapatid. Ang Diyos ay Panginoon ng pangako. Mula sa Henesis hanggang Pahayag, makikita natin ang Diyos na gumagawa at tumutupad ng kanyang mga pangako. Nangako siya kay Abraham. Di ba? Nangako siya kay Abraham. Nangako siya kay Isaac at Jacob. Nangako siya sa bansang Israel. Nangako siya ng tagapagligtas. At sa tamang panahon, mga kapatid, dumating si Jesucristo. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang Diyos na gumagawa ng pangako. Siya ay Diyos na tumutupad ng pangako. Minsan, nagiging impatient tayo dahil gusto natin agad makita ang sagot. Sinasabi natin, Panginoon, kailan? Panginoon, bakit ang tagal? Panginoon, nasaan ang iyong sagot? Ngunit, kapatid, kailangang matutunan nating maghintay sa Diyos. Ang pagkaantala, kapatid, ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi ng Diyos. May sariling panahon, kapatid, ang Panginoon. Ang hindi natin maunawaan ngayon ay maaaring bahagi ng isang mas malaking plano na inihanda niya para sa atin. Ang pangako ng presensya ng Diyos
isa sa pinakamagandang pangako ng Diyos ay ang kanyang presensya. No? Kanyang presensya. Ayon sa Isaiah, Kabanata 41, talatang 10, sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasaiyo. Napakahalagang ng pangakong ito. Diba? Hindi siya sinabi ng Diyos na hindi tayo magkakaroon ng problema. Hindi niya sinabi na hindi tayo iiyak. Hindi niya sinabi na hindi tayo mabibigo. At hindi rin niya sinasabi na magising pa tayo bukas. No? Ang sinabi niya, ako'y sumasaiyo. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit dumaan tayo sa mahirap na panahon, hindi tayo nag-iisa. Kapag may problema ang pamilya, kasama natin ang Diyos. Kapag may pagsubok sa trabaho, kasama natin ang Diyos. Kapag may karamdaman at paghihina, kasama natin ang Diyos. Kapag tayo ay nabigo, kasama natin ang Diyos. Kapag pakiramdam natin ay walang nakakaunawa sa atin, kasama natin ang Diyos. Minsan, hinihingi natin sa Diyos na alisin agad ang mga problema. Ngunit, may pagkakataong hindi muna niya inaalis ang problema dahil nais niyang ipakita sa atin na kaya niyang samahan tayo sa gitna ng problema. Ang pangako ng kalakasan, may mga panahon na tayo ay napapagod. Di ba? May mga panahon na tayo ay napapagod. Pagod sa trabaho, pagod sa responsibilidad, pagod sa ministry, pagod sa problema, pagod sa pakikipaglaban. May mga pagkakataong gusto na lamang nating sumuko, di ba? Ngunit mga kapatid ko kay Kristo, sinabi ng Panginoon sa Isaiah 40, talatang 31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang kalakasan. Ang Diyos ang nagbibigay ng bagong lakas. Hindi lamang pisikal na lakas, kundi pati espiritual at emosyonal na lakas. Kapag ubos na ang ating lakas, mga kapatid, maaaring sabihin natin, Panginoon, hindi ko na kaya. At maaaring sagutin na tayo ng Diyos, mga kapatid, mga kasolidra. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ako ang iyong lakas. Maaring limitado ang kakayahan natin, ngunit walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pangako ng paggabay, maraming desisyon ang kailangan nating gawin sa buhay. Saan tayo pupunta? Anong trabaho ang tatanggapin? Anong ministry ang paglilingkuran? Anong desisyon ang tama? Sino ang dapat nating pakinggan? Minsan, mga kapatid, nalilito tayo dahil maraming direksyon ang maaaring tahakin. Ngunit, sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 6, ang sabi roon,
Magtiwala ka sa Panginoon na ang buong puso. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Yeah. So, ang pangako ng Diyos ay gagabayan niya tayo, mga kapatid. Gagabayan niya tayo. Hindi nangangahulugan na ipapakita niya agad ang buong mapa ng ating buhay. Minsan isang hakbang lamang ang ipinapakita niya. Kailangan natin gawin ang hakbang na yon ng may pananampalataya. Hindi natin kailangang malaman ang lahat bago tayo sumunod. Kailangan na lamang nating magtiwala sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Ang pangako ng kapatawaran, isa sa pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan. Kasalanan ang malaking problema ng tao. Minsan may mga taong hindi makapagpatuloy dahil sa kanilang nakaraan. Sinasabi nila, napakalaki ng kasalanan ko. Hindi na ako maaaring patawarin ng Diyos. Hindi na ako karapat-dapat maglingkod. Ngunit may magandang balita, mga kapatid. Sinasabi sa Unuhuan, Kabanata 1, talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ulitin ko, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Unuhuan, Kabanata 1, talatang 9. So, ang Diyos ay Diyos ng kapatawaran, mga kapatid. Diyos ng kapatawaran. Hindi niya sinasabing okay lang ang kasalanan. Ngunit kapag tayo ay tunay na nagsisisi at lumalapit sa Kanya, mga kapatid, mga kasulidra, may kapatawaran. Ang ating nakaraan ay hindi kailangang maging bilangguan ng ating kinabukasan. Maaaring sabihin ng mundo, ikaw ang iyong nakaraan. Ngunit sinasabi ng biyaya ng Diyos, maaari kang magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Ang pangako ng kapayapaan, maraming tao ang may bahay, ngunit walang kapayapaan. Maraming tao ang may bahay, ngunit walang kapayapaan. May trabaho, ngunit walang kapayapaan. May pera, ngunit walang kapayapaan. May mga kaibigan, ngunit nakakaramdam pa rin ng kalungkutan. Bakit? Yun ang tanong, bakit? Dahil ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, ay hindi nagmumula sa mga bagay na mayroon tayo. Ito ay nagmumula sa Diyos, mga kapatid. Nagmumula sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Juan, Kabanata 14, talatang 27, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo ay hindi nakasalalay sa magandang sitwasyon. Maaari kang magkaroon ng kapayapaan kahit may problema. Kahit may problema. Maaari kang magkaroon ng kapayapaan kahit may pagsubok. Maaari kang magkaroon ng kapayapaan kahit hindi mo pa alam ang magiging resulta. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay nakabatay hindi sa sitwasyon
kundi sa presensya ng Diyos. Ang pangako ng pagtugon sa panalangin, sinabi ni Jesus sa Mateo, Kabanata 7, talatang 7. Anong sinasabi doon, mga kapatid? Magsihingi kayo. Ha? Magsihingi kayo. At kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Maaaring hindi niya sagutin ang lahat ayon sa gusto natin, mga kapatid. Ngunit, lagi siyang nakikinig. Minsan ang sagot ay oo, minsan naman ay hindi, minsan naman ay maghintay ka. Ngunit kahit ano pa ang sagot, mga kapatid, maaari tayong magtiwala sa karunungan ng Diyos. Hindi lahat ng hinihingi natin ay makabubuti sa atin. Bilang Ama, alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Hindi niya tayo kaya huwag tayong tumigil, mga kapatid. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Manalangin tayo kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Ang pananampalataya ay hindi lamang nananalangin kapag may resulta. Ang pananampalataya, kapatid, ay nananalangin dahil alam natin ang Diyos ay nakikinig. Ang pangako ng pag-asa sa gitna ng pagsubok, may mga pagsubok na parang walang katapusan, di ba? Akala mo wala nang katapusan ang mga pagsubok. May mga problema na paulit-ulit, may mga panahong parang hindi na nagbabago ang sitwasyon. Ngunit, kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Ayon sa Roma, Kabanata 8, talatang 28, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. No? Para sa ikabubuti natin, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na lahat ng nangyayari ay mabuti. May masasakit na pangyayari. May kabiguan. May pagkawala. May luha. Ngunit kaya ng Diyos na gamitin maging ang mahihirap na karanasan upang isagawa ang Kanyang mabuting layunin. Ang bagay na akala natin ay katapusan ay maaaring gamitin ng Diyos bilang panibagong simula. Ang pintuang nagsara ay maaaring maging proteksyon. Ang pagkaantala ay maaaring paghahanda. Ang pagsubok ay maaaring maging lugar ng paglago. Kaya, huwag mawalan ng pag-asa, kapatid. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang pagsubok ay maaaring maging lugar ng paglago. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. May ginagawa ang Diyos, kapatid, kahit hindi natin ito nakikita. Ang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang pinakamahalagang pangako ng Diyos, kapatid, ay hindi lamang tungkol sa buhay dito sa lupa. Ang pinakamahalagang pangako ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo. Buhay na walang hanggan.
Sinabi ni Jesus sa Juan, Kabanata 14, talatang 2 hanggang 3, na siya ay naghahanda ng lugar para sa kanyang mga tagasunod at muli siyang darating upang sila ay makasama niya. Napakagandang pangako, mga kapatid. Darating ang Panginoon muli upang tayo ay makasama niya. Napakasarap. So ito ang pinakamagandang pag-asa ng Kristiyano, mga kapatid. Ang mundong ito ay hindi ang ating permanenteng tahanan. Ito ay, ano lang tayo dito, mga kapatid? Mga immigrant lang tayo sa mundong ito. No? Hindi tayo permanente dito, mga kapatid. Darating ang panahon na matatapos ang ating mga pagdurusa. Matatapos ang luha. Matatapos ang kamatayan. Matatapos ang kasalanan. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya kahit mahirap ang buhay ngayon, kapatid, may dahilan tayong magpatuloy. May hinaharap ang mga anak ng Diyos. Ang tanong, naniniwala ba tayo sa mga pangako ng Diyos? Madaling sabihin, naniniwala ako sa Diyos. Ngunit ang tunay na tanong, kapatid, ay nagtitiwala ba ako sa kanyang mga pangako? Kapag may problema, nagtitiwala ba tayo? Ha? Kapag walang sagot, naghihintay ba tayo? Kapag hindi natin naintindihan ang nangyayari, nanatili ba tayong tapat? Kapag may pagsubok, patuloy ba tayong nananalangin? Ang tunay na pananampalataya, kapatid, ay hindi nangangahulugan na wala tayong takot. Ha? So, ang pananampalataya ay nangangahulugan na kahit may takot tayo, pinipili pa rin nating magtiwala sa Diyos. Hindi natin kailangang makita ang buong daan. Kailangan lamang natin magtiwala sa Diyos na nauuna sa atin. Ang ating tugon sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid, kung tunay nating pinaniniwalaan ang mga pangako ng Diyos, dapat may pagbabago sa ating buhay. May pagbabago. No? Una, kapatid, una, magtiwala tayo. Huwag natin hayaan ang takot ang magdikta sa atin mga desisyon. Ikalawa, maghintay tayo. Ang Diyos ay may sariling panahon. Ikatlo, sumunod tayo. Ang pangako ng Diyos ay hindi dahilan upang maging pabaya tayo. Tinatawag tayo sa pagsunod. Ikaapat, manalangin tayo. Dalhin natin sa Diyos ang ating pangangailangan, ang ating pangarap, ang ating mga problema, at ang ating takot. Ikalima, magpatuloy tayo. Huwag tayong sumuko dahil lamang hindi pa natin nakikita ang katuparan ng pangako. Ika-6, maging saksi tayo. Sabihin natin sa iba na may Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, ito kay Kristo, maraming bagay sa buhay ang maaaring mawala. Maaaring mawala ang pera, maaaring mawala ang trabaho, maaaring magbago ang kalagayan, maaaring iwan tayo ng ilang tao, maaaring hindi mangyari ang mga plano natin, ngunit may isang bagay na maaari nating panghawakan. Ang pangako ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, ako'y sumasa inyo, maniwala ka. Kapag sinabi niya,
Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot, anak. Magtiwala ka. Kapag sinabi niya, ako ang iyong lakas, magpatuloy ka. Kapag sinabi niya, patatawarin kita, magsisisi ka at lumapit sa Kanya. Kapag sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan, tanggapin mo ito, kapatid. Kapag sinabi niya, ako'y gagabay sa iyo, sumunod ka. At kapag sinabi ni Kristo, ako'y muling darating, maghanda ka. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga pangakong napapako. Siya ay Diyos na tapat. Maring hindi natin alam kung kailan matutupad ang lahat ng Kanyang ipinangako. Ngunit alam natin na tutok din niya ang Kanyang salita sa Kanyang panahon at sa Kanyang paraan. Kaya sa araw na tayo ay manghihina, mga kapatid, sabihin natin, tapat ang Diyos. Sa araw na tayo ay umiiyak, tapat ang Diyos. Sa araw na tayo ay naghihintay, tapat ang Diyos. Sa araw na tayo ay sinusubok, tapat ang Diyos. At sa araw na makita natin ang katuparan ng Kanyang pangako, masasabi natin, tunay ngang hindi nagbabago ang Diyos. Ang Kanyang salita ay totoo. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At ang Kanyang mga pangako ay maaasahan. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kapatid. Huwag mong tingnan lamang ang laki ng iyong problema. Huwag mong tingnan ang laki ng iyong problema. Tingnan mo ang laki ng iyong Diyos, ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Huwag mong bilangin lamang ang iyong mga luha. Bilangin mo rin ang mga pangako ng Diyos. Huwag mong tingnan lamang kung gaano kahaba ang iyong paghihintay. Tingnan mo kung gaano katapat ang Diyos sa iyo. At huwag kang susuko, kapatid. Dahil ang Diyos na nangako ay Diyos na tapat. Maniwala ka, magtiwala ka, maghintay ka at sumunod. Magpatuloy ka sapagkat ang mga pangako ng Panginoon ay hindi nabibigo. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong mga pangako na nagbibigay sa amin ng pag-asa, lakas at kapayapaan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kahit kami ay dumaranas ng pagsubok at paghihintay. Turuan mo kaming maging matatag sa pananampalataya at manatiling tapat sa iyong salita. Naway lagi naming maalala na ikaw ay Diyos na tapat at hindi kailanman nabibigo. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.